majority sa atin ay hindi po naniniwala na mga guma na ginamit. Good morning sa amin. Maulan yung aming Lunes. So, Lunes na ba ngayon? Ayan, happy Monday. Back to normal tayo. Ang aga kong itinanim ang binigay sa akin ni Auntie. Auntie, thank you so much. Binigyan niya tayo ulit. Ayan, inilipat ko. Ito yung binigay niya sa akin nung pumunta tayo sa kanila, guys. And yung mga snake plant pinagkukulit ko dito. Ayan sila. Ito yung binili ni Deepak sa akin na hindi na siya tumigil-tigil kakatubo dito ng tubo. Yan, dami na. So sabi nila, Indira, bigyan mo kami. Sabi ko, pag okay na yan, bigyan ko kayo. Ito yung rosemary, bigay din sa akin ni Auntie. At saka dito sa harapan namin na ginagawa. Siguro yung gagawin nila parang katulad niyan, guys, oh. Back to normal na kami dito lahat. At yung mga school since kahapon. Kinain siya ng ano, oh, ng ibon. Fresh na fresh. Yung uwak ang kumain nito. Yan. Ang dami niya ng tubo. Oh. Yan. Kaya pag kukuha ko yung mga damo nito, hindi muna sa ngayon dahil busy pa ako. Nagpapadeliver kami ng truck. Kasi, isang truck kasi i-cover namin dito sa harapan namin. Yan oh. Yung aming septic tank, pinalinis na namin kagabi. Kasi nga, yung kapitbahay namin na toxic, nagmanipulate siya ng kapitbahay namin. So, patatabunan namin yan. Guys, palagyan natin ito. Up. Ito guys, patabunan guys namin. So hello guys, tapos na kaming kumain at medyo na late kami today kasi nga pinatakpan na namin yung ano guys sa harapan namin dyan. Ayan yung video ko. Dahil nga pinalinis na namin yung septic tank namin dito dahil yung aming kapitbahay, panay siya talaga gir na pinapaliwanag ko naman sa kanya from time to time. Hindi po talaga siya natatahimik. At sabi nga itong kapitbahay namin, kami lang talaga dito yung pinapansin niya. Sabi niya yung doon, hindi daw niya pinapansin. Siguro bother lang talaga ba siya. Pero kasi, kilala na talaga yan siya sa lugar namin. Yung mga kumuha ng mga pitch namin, guys. So, hindi na namin siya pinapansin, lalong-lalo si Deepak. So, wag naman actually si Deepak ng truck at sa septic tank. Kaso, syempre, sa nangyayari, guys, at these days, maulan po sa amin. So, today lang talaga. And kahit nga kagabi, nung pinalinis namin, umulan pa afternoon. So, wala na kaming magawa. So, ang importante ay malinis. Tapos, nitong umaga, maulan-ulan siya konti at nakapaglaba ako. At ngayon, hindi na maaraw na siya. So, yung weather namin, especially pag gabi, ay maulan po. So, ayun, at kumusta ang mga araw ninyo? Back to normal na talaga sa amin. Sila pala ni Johan kahapon, hindi na sila nakapag-online class. So, kahapon yung first day of school ng mga bata talaga. And balak namin kahapon lumabas ni Deepak, kaso lang. Since kahapon, first day po ng lahat, pumasok sa mga offices and mga establishment
establishments, yung iba nagbukas na. So masyadong traffic po at sobrang traffic dahil mga ilang araw din lahat na stop gawa nga ng nangyari dito sa Nepal. So today naman at 4 p.m. yung mga napatay sa rally ng mga Gen Z, sila po ay dadalhin sa Pashupatinath. Pashupatinath Temple guys, yan yung tinatawag nila na yung final destination po nila. Dahil po sila po ay naniniwala, especially yung mga Hindu guys, kung sila man ay mamamatay o masusunog, i-cremate sa tabi ng Bagmati River o sa pampang ng Bagmati River, sa tabi ng Pashupatinath, ay makakamit ang moksha na tinatawag, means kasi naniniwala po talaga sila sa reincarnation ba. So hindi po kagaya nating mga Kristiyano, or hindi ko lang alam sa iba guys, pero yung pagkakaalam ko, majority sa atin ay hindi po naniniwala sa reincarnation. Hindi po katulad ng so dahil nga sa Hindu at Buddhist, talagang tradisyon na po nila yan at naniniwala po talaga sila sa reincarnation na tinatawag. Diba? Ang Pashupatinath Temple ay talagang banal yan sa kanila guys. Isa yan sa pinakamahalaga po sa kanila dito sa mga Hindu. Especially yung mga Buddhist, yung Pashupatinath daw ayan ay pinagkaloob. Sa Panginoon nilang pangalan ay si Lord Shiva, nakilala bilang Pashupati o Panginoon ng mga hayop. Guys, kilala po talaga siya sa buong mundo na ito ay talagang binibisita po ng mga taga-India, hindi lang taga-India at ng buong bansa. Ito po ay isang pinaka-sacred po na temple sa mga Hindu. So ayun guys, today sila ay isusunugin yung mga namatay nga. May their soul rest in peace. Isama din po natin sila sa mga prayers na sana ay magkaroon ng katahimikan po. Yung mga espiritu nila maglakbay patungo sa paraiso. And yung mga namatayan na pamilya o naiwan na mga Gen Z guys, bibigyan po sila ng government po ng 1 million Nepali rupees. Kung sa peso po ay nasa 400,000 pesos. At isa din yun guys, gusto nila yung maipakita nila yung kanilang pangako sa reforma ng pagkakaroon ng pagbabago at magkaroon ng mga katarungan na pamamahala. At may 3 pala today, itong araw na ito, may 3 ding mga na-appoint ni Madam Susila Karki under ng kanyang pamamahala for 6 months. May 3 na po siyang napiling mga ministro na kanyang itinalaga sa kada posisyon, and lahat po ay boto doon dahil alam nila ito ay hindi mga korap. So lahat po ng mga ministers under doon sa ex na Prime Minister nila na si KP Sharma Ole ay papalitan po lahat. So ngayon may 3 po siyang itinalaga. Yung pinakaunang ministro na kanyang inilagay si Minister Ramshore Kanal. Siya po yung bagong itinalaga bilang maging isang finance minister, o siya yung tagapamahala ng kaban ng bayan. Yung pangalawa naman po ay si Kulman Gising. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na nang dahil sa kanya ay nawala po yung problema ng mga tao dito when it comes sa kuryente. Dahil simula pong umupo po siya, witness din po ako na never na po naulit yung mga kahabang-habang mga load shedding na umaabot na tag 16 hours, 18 hours guys. Siya naman po ay itinilaga bilang isang ministro ng enerhiya at irigasyon. So sa irigasyon naman, yung pinagkukunan ng mga tubig at agriculture guys. So yung pangatlo guys, Prakash Aryal. Siya naman po ay itinilaga bilang isang ministro, Home of Minister. Means siya po yung tagapamahala, under po sa kanya yung mga police, peace and order. Kasama na rin yung Ministry of Law, Justice, and magkakaroon din siya ng mahalagang role sa loob ng House of Congress kung sa atin pa guys. Pangangalaga niya sa mamamayan, laban sa krimen, kaguluhan, and lalong-lalo na pag may mga emergency guys na mga sitwasyon. So sa ngayon guys, yan sila ang 3 na itinalaga ni Madam Susila Karki. Sa ngayon ay uupo po sila
for 6. So I hope na maging okay, and sana kung maging maganda yung kanilang pamamalakad for 6 months, sana ay magtuloy. So yan yung aking update sa inyo, at saka magtupi-tupi muna ako dito. Mamaya kami hindi pa kay baka lalabas kami, pero gusto rin naming lumabas guys kahapon pa, kaso lang hindi posible gawa nga ng grabe yung traffic. Kasi nga, alam nyo na, 'di ba, nasabi ko sa inyo, at ilang araw na lang. I think 2 weeks more to go. Darating na sila ni Ama. Alam nyo, hindi pa ako dito guys nakakapaglinis. Sabi ko this time, ang palilinisin ko sa sahig lahat si Didi. Palalabang ko pa sa kanya lahat ng mga carpets. Ngayon na guys, tignan nyo yan pa yung goma na ginamit nila. Ang kapal na mga goma na ginamit nila, no? Yan. Ito yung bit-bit ko yung simento. Tsaka sabi ko, damihan ni Deepak this time kasi yung sa labas baka may butas konti, lagyan namin. Guys, binigyan kami nila ni Bayo sa baba, ang laki ng cucumber. Galing sa kanilang garden doon, sa kanilang farm. Napakalaki. Organic. How much the budget they give you for this? How much billion? Ha, Papa? Papa? Guys, this one, he said 15 billion, this one, the budget for this. 15 billion project. That's why every time, full. Tapos baha na kami.